Minsan isang tingin lang mula sa isang batang dalaga ang nagpabago ng takbo ng buhay ko magpakailanman. Hello, ako si Luningning, 21 taong gulang, at nangyari ang lahat nang lumipat ako mula sa probinsya ng Batangas patungong Maynila upang mag-aral sa isang universidad sa poblasyon Makati. Buong puso kong pinangarap na makamit ang magandang kinabukasan para sa sarili ko at para sa pamilya namin, pero hindi ko inakala na sa pagpasok ko sa bagong mundo, mararanasan ko ang isang kakaibang pagsubok na huhubog sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. Dumating ako sa Maynila na may dalang mga pangarap at bitbit ang mga pangako ng magulang ko na magsisikap ako ng todo para sa aming pamilya. Nakatira ako sa isang lumang bahay pahingahan sa tabi ng isang mataong kalsada sa Barangay Poblasyon, isang maliit na lugar na halos di mo mapansin sa gitna ng malalaking gusali at ilaw ng syudad. Ang bahay na iyon ay pag-aari ng isang matandang babae na si Aling Luz Viminda na may 2 pang anak. Ang panganay niyang anak na babae, si Mina, ay 17 taong gulang at malapit na tapusin ang high school. Nang una kong makita si Mina, may kakaiba agad akong naramdaman. Hindi lang siya basta isang simpleng dalaga sa aming bahay pahingahan. May mga tingin siya na tila ba kay lalim at kay tagal tumitig na parang sinisilip ang kaluluwa ko. Hindi ko maipaliwanag, pero ang bawat tingin niya ay may dalang init na nakakakilabot. Nang gabing iyon, habang ako ay nagpapahinga sa maliit kong kwarto, hindi ako makatulog. Hindi ito dahil sa ingay ng syudad o lamig ng hangin, kundi dahil sa pakiramdam kong may nasa labas ng pinto na nagmamasid sa akin, si Mina. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa isip ko at ang kanyang ngiti na may halong kalikuan ay nagpapakaba ng puso ko. Maging ang tunog ng kahoy sa hagdan na dinadaglat niya ay parang sinasabi na may kakaiba, isang lihim na hindi ko pa handang harapin. Ngunit kahit ganoon, pinilit kong ituon ang isip ko sa pag-aaral. Alam kong ito ang tanging daan para makalaya ako sa mundong ito. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumalapit si Mina sa akin. Sa bawat agahan, palaging may upuan siya sa tabi ko, at sa bawat pag-alis ko papuntang paaralan, nandyan siya sa pasilyo, naghihintay na makipag-usap. Sa umpisa, inisip ko na ito ay bunga lamang ng kanyang kabataan, isang inosenteng pagkagusto. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga kilos niya ay nagiging mas matapang, mas malapit, at mas mahapdi. Isang gabi, habang abala ako sa pagsusulat ng mga takdang aralin, may marahang pagkatok sa pinto. Si Mina iyon, may dalang plato ng prutas, na may ngiting pahiwatig ng isang lihim. Opo, baka po pagod na kayo sa pag-aaral, kaya nagdala po ako ng konting pampalakas, sabi niya na may kalabuan sa tinig. Kinuha ko ang plato pero hindi ko inaasahan na papasok siya sa kwarto, inilapag ang plato sa mesa, at hindi umalis. Nandito siya, nakaupo sa tabi ko, ang kanyang malambing na hininga ay sumalubong sa akin, at ang amoy ng kanyang shampoo ay bumalot sa aking ilong. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang panganib. Hindi ito simpleng pagkalinga, ito ay isang mapanganib na tukso. Pinilit kong itaboy ang kanyang presensya, ngunit siya ay lalong naging mapangahas. Ang bawat pagtanggi ko ay parang panimulang apoy na lalo lang nagpapalakas ng apoy ng kanyang pagnanasa. Hindi ko na matiis ang ganitong sitwasyon, kaya isang Sabado, nang makita ko siyang naglalakad sa aming bakuran, kinolekta ko ang lakas ng loob at sinabi, Mina, salamat sa pag-aalala mo, pero kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Medyo nahihirapan ako sa sitwasyong ito, kaya sana maintindihan mo na kailangan nating panatilihin ang tamang distansya. Tumigil si Mina sa paglakad at tiningnan ako ng matagal. Ang mga mata niya ay nagbago. Wala na ang dating ngiti, napalitan ito ng isang malamig na ekspresyon na puno ng pagkadismaya, ngunit may halong matinding determinasyon. Hindi ako nababahala sa edad natin, gusto kita at hindi iyon magbabago. Malamig niyang sagot na nagdulot ng pagkabigla sa akin. Hindi ko inakala na ang inosenteng dalaga ay magiging isang mandirigmang handang labanan ang lahat para sa kanyang pagnanasa. At doon nagsimula ang mas komplikadong bahagi ng aming kwento. Sa mga sumunod na araw ay nagbago ang klima sa loob ng bahay pahingahan. Si Mina, na dati marahas sa pagpapakita ng damdamin, ay naging mas maingat ngunit hindi nawalan ng layunin. Hindi na siya lumalapit sa akin sa mga pasilyo o sa kwarto ng walang paanyaya. Sa halip, kapag nagkikita kami sa mga bukas na lugar tulad ng sala o sa maliit na hardin sa likod ng bahay, siya'y mahinahon,
At tila ba may tinatagong lihim sa likod ng mga matang iyon. Minsan, nakakita ako sa kanya na nakakasuutan ng malambot na puting blusa at maong na palda na may kwintas na maliit na krus na nakasabit sa leeg. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maayos na ponytail na nagpapakita ng linis at kaakit-akit na pagkababae, ngunit may halong kahinahunan. Sa mga sandaling iyon, para siyang isang babaeng nasa pagitan ng dalaga at ganap na babae na puno ng kontradiksyon. Ang mga gabi ay naging mas mahaba at mas mabigat. Palagi na siyang kumakatok sa pintuan ko, dala ang mainit na tasa ng kape o tsokolate na may kasamang munting sulat. Huwag kang magpuyat ng sobra, nakasulat sa maliit na papel na palaging nakakabit sa tasa. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit ang mga simpleng kilos niya ay unti-unting nagtutulak sa akin na buksan ang puso ko sa kanya, kahit na pilit ko itong tinatanggihan. Ang aming mga pag-uusap ay nagbago rin, hindi na ito tungkol sa mga pang-akit o di inaasahang paglapit. Sa halip, naging madalas ang aming palitan ng mga saloobin tungkol sa buhay, pangarap, at mga takot. Naalala ko ang mga gabi na kami lang ang naroon sa maliit na sala, nakaupo malapit sa isa't isa, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, at kami ay nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi namin sinasabi sa iba. Isang gabi, habang nanonood kami ng palabas sa telebisyon, napansin ko ang malalim na pagtingin ni Mina sa akin. Hindi ito ang dating masigla o naglilihim na mga mata. Ito ay mga matang puno ng pag-unawa at pagmamalasakit, isang pagtingin na nagpapaalalang hindi siya simpleng batang dalaga lamang. Parang siya'y isang espiritong nakaupo sa tabi ko, handang damayan ang bawat bigat ng aking puso. Ngunit hindi rin mawawala ang tensyon. Sa kabila ng aming mga pag-uusap, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kakaibang alon ng kuryente sa hangin, isang mapanganib na halimuyak ng pagnanasa na pilit kong pinipigil. Minsan, sa mga sandaling kami ay magkatabi, nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan na tila ba naglalagablab sa paligid namin. Gusto kong lumayo, ngunit may bahagi ng puso ko na nais manatili, na nais matunaw sa init ng kanyang pagmamahal. Sa kabila ng lahat, nanatili akong determinado na huwag hayaang malugmok ako sa ganitong sitwasyon. Alam kong ang buhay ko ay nakasalalay sa mga desisyon ko ngayon. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, si Mina ay hindi basta-basta na lamang mawawala sa buhay ko. Siya ay naging bahagi ko kahit na hindi ko pa handang aminin o tanggapin iyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang bahay pahingahan ay tila isang maliit na mundo kung saan kami lang ang umiikot. Ang mga hagdang kahoy na sumisigaw sa tuwing may titilamin na lakad, ang malambot na amoy ng lumang kahoy at pinagsamang pabango ni Mina, ang mga aninong naglalaro sa dingding tuwing gabi, ay naging bahagi ng aming lihim na koneksyon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang mga damdaming ito sa likod ng mga estudyante at guro na may kani-kaniyang mga problema. Alam ko na darating ang panahon na kailangang pumili, kung mananatili ba akong matatag sa aking pangarap o susuko sa alindog ng batang si Mina na tila ba isang apoy na hindi ko kayang apulain. Ang tanong ay, handa na ba akong harapin ang susunod na kabanata ng aming kwento? Isang kabanatang puno ng mga lihim, tukso at mga desisyong magbabago hindi lang sa amin kundi sa mga taong nasa paligid namin? At sa likod ng lahat, naroon si Aling Luz Viminda, ang may-ari ng bahay, na tila ba nakikita ang lahat ng iyon ngunit nananatiling tahimik, may ngiting hindi ko maintindihan, na parang may mga sikreto ring inaalagaan na hindi ko pa nalalaman. Bumalik-balikan ko pa rin ang mga pangyayaring naganap sa bahay pahingahan noong mga unang buwan ko sa Maynila. Ang bawat sandali ay tila may kalakip na hiwaga, at isang paalala na ang buhay ay hindi palaging simple, lalo na kung may mga damdaming hindi madaling ipaliwanag. Isang araw, habang naglalakad ako sa pasilyo papunta sa kusina, napansin kong may kakaibang amoy sa hangin. Isang halo ng bango ng sampagita at kape, na siyang paboritong timpla ni Aling Luz Viminda. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Mina na nakatayo sa tabi ng pintuan ng kwarto ko, nakayuko at tila nag-aabang. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng bahagya, ngunit may kulang sa kanyang mga mata, parang may mabigat na dinadala. Naalala ko pa noon ang unang pagkakataon na nakiusap ako kay Aling Luz Viminda. Gusto kong kausapin siya tungkol kay Mina, ang kanyang anak na tila lumalapit sa akin sa paraang labag sa aking mga prinsipyo.
Pinipilit kong maging matatag, ngunit sa likod ng aking puso ay may pagkalito at takot na baka hindi ko na makontrol ang sitwasyon. Lumapit ako sa matandang babae sa kusina habang nililinis niya ang mga pinggan. Aling Luz Biminda, maaari po ba tayong mag-usap ng pribado? Mahina kong tanong. Tumango siya at pumunta kami sa maliit na silid sa likod kung saan walang ibang makakarinig. Aling Luz Biminda, may mga bagay po akong nais ipaalam sa inyo tungkol kay Mina, sabi ko ng tahimik. Hindi ko po alam kung paano ito haharapin, pero pakiramdam ko'y lumalampas na siya sa hangganan ng pagkakaibigan. Tahimik siyang nakinig, hindi nagpakita ng anumang emosyon maliban sa isang malalim na buntong hininga. Alam ko na ang lahat, Luningning, sagot niya ng may kalmadong tinig. Hindi ito bago sa akin. Pero minsan ang mga anak ay may sariling paraan ng pagpapakita ng kanilang damdamin, kahit na ito'y mahirap para sa iba na maintindihan. Pilit kong hinawakan ang aking mga kamay upang hindi manginig. Paano po natin ito haharapin? Natatakot po ako na baka masira ang aming relasyon o mas lalo akong mapahamak. Tumitig siya sa akin na puno ng pag-unawa. Hindi madali anak, pero bilang isang ina, nais kong protektahan si Mina at bilang tagapag-alaga mo dito, nais ko ring protektahan ang kinabukasan mo. Kailangan nating maghanap ng paraan para mapanatili ang tamang distansya, ngunit hindi tayo pwedeng maging malupit sa isa't isa. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi siya basta naninira o nagpapahirap. Sa halip, parang siya'y nagbabantay sa amin, 2 tao na nakulong sa isang masalimuot na sitwasyon. Napagtanto ko na hindi lang ako ang nahihirapan, pati si Mina at ang kanyang ina ay may mga sugat na hindi nakikita. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko si Mina na nakaupo sa sulok, nakatingin sa bintana habang ang mga patak ng ulan ay dumadampi sa salamin. Lumapit ako at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga mata ng walang anumang pagtatangka na itago ang aming nararamdaman. Mina, simula ko ng may dahan-dahang tinig, alam kong mahirap ang lahat ng ito para sa atin, pero kailangan nating mag-usap ng tapat para sa kapakanan natin pareho. Tumango siya at sa sandaling iyon ay tila bumukas ang isang pinto na matagal nang nakasarado. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang mga pangarap, mga takot at ang kalungkutan na madalas niyang maramdaman dahil sa pagiging anak ng may-ari ng bahay na madalas abala sa sariling mundo. Laging nararamdaman ko na wala akong tunay na kasama, Luningning. At ikaw ang unang tao na hindi lang nakikita ako bilang anak ni Aling Luz Biminda, kundi bilang isang tao. Naiiyak siya habang nagsasalita at hindi ko maipaliwanag ang bigat na bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko inakala na sa likod ng kanyang matapang na panlabas, may isang batang babae na naglalaban para sa pagmamahal at pagkilala. Mula noon, nagkaroon kami ng bagong simula. Isang simula na puno ng pag-unawa, paggalang at maingat na paglalapit. Hindi ibig sabihin nito na nawala ang mga tukso o ang tensyon sa pagitan namin, ngunit natutunan naming harapin ang mga ito ng may mas malalim na pag-iisip at damdamin. Ngunit sa likod ng aming mga pagsisikap, naroon pa rin si Aling Luz Biminda, tahimik na nagmamasid, na tila ba may mga plano o lihim na hindi pa niya isinasa publiko. Ang kanyang mga ngiti ay nagiging mas misteryoso at nararamdaman ko na ang aming kwento ay hindi pa matatapos dito. Parang isang malaking laro na kami mga piraso lamang at ang susunod na hakbang ay maaaring magbukas ng mga bagong pintuan na puno ng panganib, pag-asa at mga lihim na kailangang tuklasin. Hanggang kailan kaya namin kakayanin ang laro ng tadhana? At ano ang mga lihim na itinatago ni Aling Luz Biminda na maaaring magbago ng lahat? Noong mga araw na iyon, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang na ginagawa ko sa bahay pahingahan. Para bang bawat sulok ng lumang bahay ay may tinatagong mga kwento, mga lihim na unti-unting lumalabas habang ako'y papalalim sa aking pakikipagsapalaran kay Mina. Hindi na ito simpleng kwento ng isang estudyante at batang dalaga. Ito ay naging isang labirint ng damdamin, pangamba, at mga tanong na hindi ko pa masagot. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa kwarto, may marahang pagkatok sa pintuan. Nang buksan ko, si Mina ang nakatayo roon, suot ang isang maikling puting blouse at maong na palda. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim ng ilaw mula sa lampara sa loob ng kwarto. "Pwede ba akong pumasok?" Mahina niyang tanong habang nakangiti. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang kaba na nanalasa sa akin.
Pinapasok ko siya ng tahimik at naupo siya malapit sa akin sa mesa. Dala niya ang isang maliit na plato na may mga prutas at isang tasa ng tsokolate. Alam kong pagod ka sa pag-aaral, kaya naisip kong magdala ng pampalakas, sabi niya nang may halong ngiti at kaunting hiya. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang malambing na paraan ng pagtingin niya sa akin. Unti-unting lumalapit ang mga kamay namin, na tila ba may hindi maipaliwanag na koneksyon na bumubuo sa pagitan namin. Ngunit sa kabila nito, pilit kong itinataboy ang mga saloobin na nagsisikap magdikta ng ibang kwento sa aking puso. Sa isang sandali, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa kamay ko at para bang dumaloy ang kuryente sa aking katawan. Napahawak ako sa kanyang kamay nang hindi sinasadya at nagtagpo ang aming mga mata na puno ng damdamin at pag-aalinlangan. Luningning, mahina niyang bulong, hindi kita gusto bilang estudyante lang. Gusto kita bilang tao. Hindi ko alam kung paano sasagot sa kanya. Ang aking puso ay naglalaban sa pagitan ng pagnanasa at katinuan. Alam kong delikado ang aming sitwasyon, ngunit hindi ko maikakaila ang init na nararamdaman ko tuwing siya ay malapit. Ngunit bago pa ako makapagsalita, may narinig kaming yabag mula sa labas ng kwarto, si Aling Luz Biminda. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa pintuan upang siguraduhing walang makakarinig. Nang mawala ang yabag, bumalik ako sa tabi ni Mina at sinabing, hindi tayo pwedeng ganito, kailangan nating maging maingat. Tumango siya, ngunit alam kong may mga tanong sa kanyang mga mata na hindi niya masabi. Sa mga sumunod na gabi, ang mga pagbisita ni Mina ay naging mas madalas, ngunit palaging may dalang mga munting regalo, isang tasa ng kape, isang piraso ng tsokolate, isang maliit na sulat na puno ng pag-aalala at pagmamalasakit. Ang aming mga pag-uusap ay nagiging mas malalim. Hindi na lamang ito tungkol sa mga pang-akit. Naging daluyan ito ng aming mga pangarap, takot at mga pag-asa. Napag-usapan namin ang mga bagay na bihira naming sabihin sa iba. Ang mga pangarap ni Mina na maging isang artist, ang mga pangamba ko sa aking kinabukasan, at ang mga sugat ng aming mga nakaraan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon pa rin si Aling Luz Biminda. Ang kanyang mga mata ay tila ba may mga lihim na hindi niya kayang ipahayag. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya, nararamdaman ko ang isang malamig na hangin na dumadaan sa aming maliit na mundo. Isang gabi, habang kami ni Mina ay naglalakad sa bakuran, tinanong ko siya ng diretsyo, ano ba talaga ang gusto mo, Mina? Hindi lang bilang anak ni Aling Luz Biminda, kundi bilang isang tao na may puso. Tumigil siya sa paglakad at tumingin sa akin ng seryoso. Gusto kitang makilala, hindi bilang tagapag-alaga o estudyante, kundi bilang isang tao na may sariling damdamin at pangarap. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng landas na ito, pero handa akong harapin ang kahit anong mangyari basta kasama kita. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa isang iglap ay naisip ko na ang aming kwento ay hindi na lamang tungkol sa pag-ibig o tukso. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, pag-unawa, at ang pagsubok sa mga hangganan ng puso. Ngunit ano ang magiging tugon ni Aling Luz Biminda sa aming lihim na paglalapit? Ano ang mga plano niya sa likod ng kanyang mga ngiti? At higit sa lahat, hanggang saan ang aking kayang ipaglaban ang damdaming ito na unti-unting sumisiklab sa aking puso? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa akin habang kami ni Mina ay patuloy na sumusubok na hanapin ang tamang daan sa gitna ng dilim at liwanag ng aming mundo. Pasensya, hindi ko magagawa ang iyong hiling. Sa pagdaan ng mga araw, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim tungkol sa nangyari sa bahay pahingahan at sa relasyon namin ni Mina. Ang mga pangyayari ay hindi ko inaasahan, at ang bawat sandali ay nagdudulot ng halo-halong damdamin, takot, pagkalito, at isang kakaibang pagnanasa na hindi ko kayang ipaliwanag ng buong tama. Minsan, habang nag-iisa ako sa kwarto, naaalala ko ang mga sandaling si Mina ay dahan-dahang lumalapit sa akin, ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa at lihim na damdamin. Napagtanto ko na ang kanyang mga kilos ay hindi lamang mga inosenteng pagmamahal ng isang dalagita, kundi isang matinding pagsubok sa aking disiplina at prinsipyo. Hindi ko maiwasang manggigil sa sarili. Paano ba ako naipasok sa ganitong sitwasyon? Tanong ko sa sarili habang hawak ang aking ulo.
Alam ko na hindi ito basta-basta pagkabigo, kundi isang malaking hamon na maaaring sirain ang aking mga pangarap kung hindi ko ito haharapin ng maayos. Ang bawat pagtanggi ko kay Mina ay nagdudulot ng sakit hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa akin. Nakikita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko kayang sumuko sa mga alituntunin na matagal ko nang pinanghahawakan. Ngunit sa kabilang banda, nararamdaman ko rin ang isang bahagi ng puso ko na naiimpluwensyahan ng kanyang init at pagmamahal. Nangyari rin na minsan ay naisip kong kung paano sana kung pinayagan ko ang aking sarili na sundin ang mga damdaming ito. Ngunit agad rin itong pinigil ng mga alaala ng aking mga magulang, ang kanilang mga pangarap para sa akin at ang pangako na ibinigay ko sa aking sarili na hindi magpapadala sa tukso. Isang gabi, habang hawak ang sulat ni Mina na may mensaheng, "Huwag kang magpuyat, Luningning. Nandito lang ako para sa'yo," naisip ko na ang aming samahan ay isang delikadong laro ng damdamin at katinuan. Ang bawat salita, bawat tingin, at bawat haplos ay nagiging isang apoy na maaring magliyab o magdulot ng pagkasunog. Nilalabanan ko ang mga damdaming ito, ngunit hindi madali ang mag-isa sa ganitong laban. Pakiramdam ko ay may dalawang luningning sa loob ko, ang isa ay ang matatag na estudyanteng nagsusumikap para sa kinabukasan, at ang isa pa ay ang naguguluhang dalaga na nahuhulog sa panibagong tukso. Ang aking puso ay naglalaban at ang isip ko ay nagdudahan. Sa bawat pagnanais na magpatuloy, sumasalubong ang takot at pag-aalinlangan. Sa bawat pagtanggi, may bahagi ng aking sarili na nasasaktan at naguguluhan. Naiisip ko rin ang tungkol kay Aling Luz Viminda. Parang may mga bagay siyang alam na hindi ko pa matanggap at ang kanyang mga ngiti ay nagiging mas misteryoso. Paano kaya niya tinitingnan ang aming sitwasyon? Siya ba ay isang tagapagbantay o isang tagapagpaalab ng mga damdamin namin? Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng matinding kalituhan sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na mga araw. Ang tanging malinaw lamang ay ang pangangailangan na gumawa ng desisyon, isang desisyon na magtatakda ng aking kapalaran at ng aming dalawa. Ngunit paano kung ang desisyong iyon ay magdudulot ng sakit? Paano kung ang pagpili ay maghihiwalay sa amin o magdadala ng mas malalim na sugat? Ang mga tanong na ito ay nagpapahirap sa akin at sa bawat gabi na lumilipas, lalong lumalalim ang aking pagkalito at pangamba. At sa kabila ng lahat, nananatili ang isang katotohanan. Hindi ko kayang itanggi ang epekto ni Mina sa aking puso. Siya ay naging bahagi na ng aking buhay, isang apoy na hindi ko alam kung kailan unti-unting papatayin o kung kailan ito ay magliliyab ng husto. Sa gitna ng dilim ng aking pag-iisip, nananalig ako na may liwanag pa ring magpapakita, isang liwanag na magbibigay linaw sa mga tanong na bumabalot sa akin. Ngunit hanggang dumating ang liwanag na yon, ako ay nananatiling nakatayo sa gitna ng unos, naghahanap ng sagot sa gitna ng kaguluhan. Ang takbo ng buhay ko ay biglang nagbago ng isang gabi nang maganap ang isang pangyayaring hindi ko kailanman inasahan, isang pangyayaring nagdulot ng matinding gulat at pagkalito na parang ibinigay sa akin ng tadhana upang subukin ang aking katatagan. Nang gabing iyon, habang nag-aaral ako sa kwarto, may marahang pagkatok sa pinto. Inisip kong si Mina iyon, kaya't agad kong binuksan. Ngunit sa halip na si Mina, si Aling Luz Viminda ang nakatayo roon, tila may dalang bigat sa kanyang mga mata. Hindi niya ako inanyayahan pumasok, ngunit dahan-dahan siyang pumasok nang walang paalam na para bang siya ang may kontrol sa buong sitwasyon. "Luningning," mahinang panimula niya, "kailangan nating pag-usapan ang tungkol kay Mina." Hindi ko maintindihan sa simula kung bakit ganoon kaliit ang kanyang tinig, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. "Alam mo na ba ang tunay na dahilan kung bakit siya ganito sa iyo?" tanong niya, habang nakatitig ng malalim sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya't naglakas loob akong tumanggi, ngunit hindi siya sumuko. "Ang anak ko may mga pinagdadaanan na hindi mo nakikita. Ang kanyang pagkahilig sa iyo ay hindi lamang simpleng pagnanasa o pagkakaibigan. Ito ay isang paraan niya para punan ang kalungkutan na matagal nang bumabalot sa kanya." Hindi ko maiwasang manginig sa kanyang mga salita. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong ko ng may kaba. "May mga lihim si Mina na hindi pa niya naipapahayag sa kahit kanino," patuloy niya. "At bilang kanyang ina, nais kong protektahan siya."
At ikaw din. Sa isang iglap, bumukas ang pintuan ng kwarto, at si Mina ang pumasok, basang-basa sa ulan, suot ang manipis na jacket na tila ba hindi sapat para sa lamig ng gabi. Tiningnan niya kami ng may halong takot at pag-aalala. Nanay, wika niya ng mahina, ayoko nang itago pa, kailangan na nating maging tapat sa isa't isa. Tumigil ang hangin sa silid na yon. Ang tatlo naming mga puso ay nagkatinginan, puno ng mga tanong at damdamin na matagal nang nakatago. Sa gabing iyon, ibinahagi ni Mina ang mga lihim na matagal na niyang tinatago, mga sugat mula sa kanyang pagkabata, ang pag-iisa sa gitna ng abalang pamilya, at ang matinding pangangailangan ng atensyon at pagmamahal. Hindi ito simpleng pagkahilig lamang, ito ay isang sigaw ng isang pusong naguguluhan at naghahanap ng pag-asa. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita at kahit napilit kong pinipigil, hindi ko maiwasang mapaiyak. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Mina hindi bilang isang tukso o panganib, kundi bilang isang tao na sugatan at nangangailangan ng pag-unawa. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos doon. Si Aling Luz Biminda, na matagal ng tahimik at tila malamig, ay bumungad ng isang bagong plano. Isang plano na magbabago sa takbo ng aming mga buhay. Sisimulan ko na ang hakbang para sa ating lahat, ani niya ng may matatag na tinig. Hindi ito madali pero kailangan nating harapin ang katotohanan upang makalaya tayo sa gulo na ito. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko na ang buhay ko ay papasok sa isang bagong yugto, isang yugto na puno ng mga lihim, pagtatapat, at mga desisyong maghuhubog ng aming kapalaran. Ano kaya ang mga hakbang na ito? At handa ba akong harapin ang mga pagbabagong dala nito? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa akin habang unti-unting naglalakad ang gabi patungo sa isang hindi inaasahang bukang liwayway. Sa mga sumunod na araw, ramdam ko ang pagbabago sa himig ng bahay pahingahan. Ang dating tahimik na daigdig namin ni Mina ay naging puno ng mga bulong, mga titig at mga lihim na hindi pa handang ilahad. Si Aling Luz Biminda naman ay tila naging isang misteryosong mandirigma na handang harapin ang anumang panganib para sa kanyang anak at para sa akin. Isang gabi, habang ako'y naglilinis ng aking kwarto, bigla akong tinawag ni Aling Luz Biminda papunta sa sala. Nang pumunta ako, nakita ko siya na nakaupo sa lumang sofa, may hawak na isang maliit na kahon na may mga sulat at mga larawan. Luningning, simula niya ng may seryosong tono. Ito ang mga bagay na matagal ko nang itinatago. Mga alaala ni Mina, mga lihim na hindi mo pa nalalaman. Binuksan niya ang kahon at inilabas ang mga lumang diary at mga sulat na puno ng mga damdamin at pangarap. Napatingin ako sa mga ito na parang binabasa ko ang isang kwento ng isang batang babae na naglalakbay sa mundong puno ng kalungkutan at pag-asa. Ang mga ito, paliwanag niya, ay mga bahagi ng buhay ni Mina na kailangang maintindihan mo. Hindi siya simpleng dalaga na may lihim lang na pagnanasa. Siya ay isang taong may mga sugat, mga pangarap, at mga takot. Habang binabasa ko ang mga sulat, naramdaman ko ang lalim ng emosyon ni Mina, ang kanyang pagkadapa, ang kanyang mga pag-asa, at ang kanyang mga pangarap na minsang natakot siyang ipahayag. Ipinakita ko ito sa'yo dahil nais kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito, dagdag niya. Kailangan nating magtulungan para sa ikabubuti ni Mina at para sa kinabukasan mo rin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding koneksyon sa pagitan namin. Hindi lamang kami mga estudyante at tagapag-alaga, kami ay naging mga tao na may puso at kaluluwa na naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit hindi pa tapos ang aming kwento. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ko ang isang lihim na itinatago ni Aling Luz Biminda, isang lihim na nagbigay linaw sa mga pangyayaring naganap sa paligid namin. Isang araw, habang nag-uusap kami ni Aling Luz Biminda, napag-alaman ko na may mga taong nagbabantay sa amin, mga taong may interes sa buhay ni Mina at sa aking kinabukasan. May mga puwersa na hindi namin nakikita, na gumagalaw sa likod ng mga eksena, na handang sirain ang aming mga pangarap. Ang mga ito ay nagdulot ng matinding takot, ngunit nagbigay din ng lakas ng loob para ipaglaban ang aming mga sarili at ang aming mga damdamin. Nagsimula kaming magplano ni Aling Luz Biminda at Mina kung paano haharapin ang mga hamon na ito.
Hindi madali ang daan, ngunit sa bawat hakbang ay naroon ang pagtitiwala at pag-asa. Habang papalapit ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Ang aking puso at isipan ay kailangang maging matatag para sa mga taong mahal ko at para sa aking sarili. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan kaya namin kakayanin ang laban na ito? At ano pa kaya ang mga lihim na matutuklasan namin sa daan? Ang mga sagot ay nasa hinaharap, ngunit ang kasalukuyan ay puno ng pag-asa, pangarap, at isang matinding laban para sa tunay na pagmamahal at kalayaan. Ang bawat araw na dumaraan ay naging parang isang matinding bagyong walang tigil, isang apoy na unti-unting lumalakas at humahaplos sa bawat bahagi ng aking buhay. Ang mga pangyayaring naganap ay nagdala ng matinding tensyon na halos hindi ko na kayang tiisin. Parang nasa gitna ako ng isang giyera ng damdamin at katotohanan. Si Mina, na dati isang inosenteng dalaga, ay naging isang mandirigmang handang ipaglaban ang kanyang mga nararamdaman, habang ako naman ay nakikipaglaban para sa aking mga pangarap at sa prinsipyo na matagal ko nang pinanghahawakan. Ang bahay pahingahan ay naging isang entablado ng mga lihim, mga pagtatapat, at mga laban na tila walang katapusan. Ang bawat sulok ng lumang bahay ay naglalaman ng mga kwento ng pag-ibig, pagtitiis, at mga pangarap na naglalakbay sa dilim ng gabi. Sa mga gabing tahimik, naririnig ko ang mga bulong ng hangin na tila ba nagdadala ng mga pangako at babala. Ang mga mata ni Mina ay nagliliwanag sa dilim, puno ng apoy at determinasyon, na para bang handang harapin ang anumang panganib para sa aming dalawa. Ako naman, sa kabila ng lahat, ay nananatiling nakatayo sa gitna ng unos, isang taong naglalakad sa manipis na linya ng pag-ibig at katinuan, habang ang mga anino ng nakaraan at mga pangarap ay naglalaban sa aking puso. Ang mga damdaming ito ay parang apoy na sumisiklab sa aking dibdib, na nagpapainit at nagpapasakit ng sabay. Minsan ang mga ito ay nagiging isang matamis na halik na nagbibigay lakas, ngunit sa susunod na sandali ay nagiging isang matalim na sugat na hindi madaling pagalingin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang ganitong kalagayan, ngunit alam ko na ang bawat laban ay may hangganan, isang punto kung saan kailangan kong pumili kung saan ako patutungo. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mga taong mahal ko, lalo na kay Mina na naging bahagi na ng aking mundo. Ang aming kwento ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pagmamahal. Ito ay isang epiko ng mga puso na naglalakbay sa dilim, naghahanap ng liwanag sa gitna ng unos, at naglalaban para sa pag-asa at kalayaan. At sa kabila ng lahat, naniniwala ako na mayroong liwanag sa dulo ng madilim na lagusan, isang liwanag na magbibigay linaw sa aming mga landas at magdadala ng tunay na kapayapaan sa aming mga puso. Ngunit ang tanong ay, kailan darating ang liwanag na iyon? At handa ba kami para rito? Ang sagot ay nakatago sa mga susunod na kabanata ng aming kwento, mga kabanata na puno ng mga sorpresa, pagsubok, at mga pangakong kailangang tuparin. Ang mga araw na lumipas mula nang magsimula ang lahat ay parang isang mahabang panaginip na puno ng ligalig, pag-asa, at mga pangarap na naglalakbay sa hangin. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nananatili akong matatag, dala ang mga alaala at mga pangakong binitiwan sa isang batang babae na nagpaiba ng takbo ng aking buhay. Isang umaga, habang naglalakad ako sa kahabaan ng kalsada sa poblasyon, napansin ko ang isang pamilyar na anino sa gitna ng nagmamadaling tao. Sa unang tingin, hindi ko siya agad nakilala. Ang babae na may mahabang buhok na sumasayaw sa hangin, naka-trench coat na elegante, at may mahinhingang ngiti na tila ba may dalang lihim. Nang tumingin siya sa akin, nagtagpo ang aming mga mata, at sa sandaling iyon parang tumigil ang mundo. Siya si Mina, hindi na ang batang dalaga na may mapanuksong mga mata, kundi isang ganap na babae na may tapang at pangarap na hinaharap. Naglakad kami papunta sa isang tahimik na kafe sa tabi ng kalsada.
Habang umupo kami, nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa mga nakaraang taon, ang mga tagumpay, mga pagkabigo, at mga pangarap na unti-unting natupad. Siya ay naging isang mahusay na estudyante ng sining sa isang kilalang unibersidad at ako naman ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, patuloy na nagsusumikap para sa aking pamilya. Habang nakikinig ako sa kanyang mga kwento, naalala ko ang mga sandaling siya ay dumukot sa aking puso, ang mga lihim, ang mga pangarap, at ang mga pangakong binitiwan namin noong kami naglalakad pa sa ilalim ng mga bituin ng Maynila. Sa pagtatapos ng aming pag-uusap, inabot ko ang lumang aklat na dati niyang iniabot sa akin, isang nobelang puno ng mga salita ng pag-asa at paghihintay. Hindi ko inakalang hawak mo pa ito, sabi niya nang ngumiti. Ito ang tanda ng aming pangako, sagot ko ng may ngiti, na kahit gaano man tayo kalayo, hindi mawawala ang aming pagkakaibigan at ang pag-asang muling magkikita. Ngumiti siya ng may kalmadong titig, at ngayon, handa na akong hindi na maghintay. Handa na akong sabay nating harapin ang bukas. Sa mga sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi nagtatapos sa mga lihim o paghihirap. Ito ay isang bagong simula, isang paglalakbay na puno ng pag-asa, pagmamahal at mga pangarap na sabay naming bubuo. Ang aming kwento ay patunay na sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay. At sa bawat hakbang na aming tatahakin, dala namin ang mga aral ng nakaraan at ang lakas ng aming puso. Sino ang magsasabing ano ang dala ng bukas? Ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi na kami mag-iisa. Magkasama kami sa pagharap sa mundo, sa pag-abot ng mga bituin at sa pagtupad ng aming mga pangarap. At sa gabing iyon, habang nakatitig kami sa mga ilaw ng lungsod, ramdam ko ang isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-ibig, pag-asa at walang katapusang posibilidad.